Pwede na po tayo maupo. Tunay nga po na dakila ang ating Panginoon, na hindi siya nagmamaliw. Alam ko po na sa panahon ngayon, marami tayong mga suliranin, mga pinagdadaanan. Ayan. Pero bago ang lahat, hayaan nyo po na ako po ang naatasan ngayon na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. So, hindi po galing sa akin itong mga salita na to, kundi galing sa ating Panginoon. Nawa, hindi lang tumimo sa puso ninyo, kundi sa akin din. Ang salita ng Panginoon na patuloy na mangusap sa bawat isa sa atin. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord God, Panginoon, piliin ka, O Diyos, sambahin ang iyong pangalan, Panginoon, Lord God. Lord, sa aming pakikinig, Panginoon, Lord God, ng iyong salita, Panginoon, Lord God, panatilihin mo, Panginoon, Lord God, ang iyong mga turo sa amin, Panginoon, Lord. Remind us, Panginoon, Lord God, na tunay na makapangyarihan ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Tunay na nakapagpabago ng buhay, Panginoon, Lord God. Nawa, Lord, maraming maabot ng iyong mga salita, Panginoon. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, hayaan niyo po na ihatid ko po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Ayan. So, bago ko po ihatid ang salita ng Panginoon, netong linggo na to, parang gusto ko pong sabihin kay Pastor, gusto ko munang mag-back out. Pastor, pwede bang next week na lang? Kasi sumabay-sabay, medyo maraming trabaho na kailangan tapusin, maraming overtime na kailangan pasukan. Kahit kahapon wala po dapat akong pasok, pero pumasok po ako hanggang gabi. And then mamaya po may pasok po ulit ako. So marami pong humahadlang, naging struggle para may maihatid yung salita ng Panginoon. Pero sabi ko sa Lord, tulungan niya ako. Kasi nag-struggle ako bumuo ng salita na i-share ko sa umagang ito. Kasi nga, marami akong iniisip. Maraming mga, parang pumipigil sa akin na, uy, hindi mo pa ito tapos. Halos lahat, Monday yung deadline. So, medyo nag-struggle ako, parang ako paawit. Tapos ako din magsasalita. Tapos may deadline ako sa Monday. So parang iisipin ko ba yun? 'Di ba? So, pero tunay pa rin na mabuti ang Panginoon. At ngayong umagang ito, makikinig po tayo ng salita ng Panginoon. At pinamagatan ko po ang salita ng ating Panginoon na God is still with you in every season of life, of your life. Ayan. Ang Panginoon ay nananatili na kasama natin sa bawat season o yugto ng buhay natin. So, nasa ang season ba tayo ngayon ng buhay natin? Ayan. Hayaan niyo po akong basahin ang Genesis chapter 37. Ayan. So, medyo mahaba po ito. Hindi ko na po babasahin. Baka umpisa pa lang nakatulog na tayong lahat. So, chapter 37 po ito hanggang 50. So, babasahin ko lang po ang ilan sa mga verse sa chapter 37. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan, sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak nila Bilha at Zilipa, na ang mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya mga ito isinumbong niya sa kanilang ama. Verse 3, mas mahal ni Israel o ni Jacob si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanyang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang kanyang mga kapatid. Kapatid niya na ito'y ikinuwento sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukit at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis
at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Verse 8, ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong ng kanilang mga kapatid. At lalo silang nagalit kay Jose, na naginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at ang 11 bituin ay yuyuko sa aking harapan. Verse 10, sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng kanyang ama. Kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo. Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Iniisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. So dito ko muna po puputulin. Ayan, so sa kwento po ni Jose o ni Jacob, ni Joseph sa English, ayan po, ito po, si Joseph po, kung matatandaan nyo na kukwento naman po na ating pastor sa kanyang mga preach po niya, si Joseph the Dreamer. So kilala naman po natin si Joseph the Dreamer, na siya po ay isa sa siya po ay paborito ng kanyang ama. At siya rin ang bunsong anak ni Jacob. Ayan. So, sabi ko nga kanina, ang title po o ang pamagat po ng ating sa ating umaga ngayon ay God is still with you in every season of your life. Ang Diyos ay nananatiling kasama natin sa bawat season o sa bawat yugto ng buhay natin. So, life is not easy. Alam naman po natin. Madali po ba ang buhay? Madali po bang magkaroon ng bigas sa lamesa, magkaroon ng ulam, lalo na may mga crisis tayong pinagdadaanan, pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng langis, pagtaas ng gas. So life is not easy. Hindi pong madali ang buhay. May mga na-experience tayo na mga bagay na hindi natin gusto at hindi natin gustong maranasan. Pero sa umagang ito, gustong ipaalala sa atin ng Panginoon na He never left us. Even in our darkest season, hindi tayo iniwan, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Kahit na doon sa darkest season ng buhay natin, kahit doon sa pinakamabigat at pinakalugmok na season ng buhay natin, hindi tayo iniwan ng Panginoon at hindi tayo iiwan ng Panginoon. Ayan. Sa buhay ni Joseph dito sa kwento sa Genesis chapter 57 to 50, ipinakita na ang Panginoon ay hindi lang present sa buhay natin sa panahon ng blessing. Totoo naman present ang Panginoon sa panahon ng blessing, sa mga nararanasan natin. Pero ipinakita dito, hindi lang doon present ang Panginoon, hindi lang natin nararanasan ng Panginoon sa panahon ng blessing, kundi kasama rin natin ng Panginoon sa panahon na tayo ay sinusubok, sa panahon na tayo ay namumblema, sa panahon na tayo ay nalulungkot. Sa darkest season ng buhay natin, kasama pa rin natin ng Panginoon. So hindi lang 'yan sa blessing natin nakikita ang Panginoon, 'di ba? So hayaan niyo po na i-share ko po sa inyo. Meron po akong ilang mga punto na gustong ibahagi po sa inyo. Una po, even when life is unfair, God is still there. Kahit na ang buhay minsan unfair, nandoon pa rin ang Panginoon. Naniniwala po ba tayo minsan ang buhay ay unfair? Bakit siya meron? Bakit ako wala? Bakit siya ganyan? Bakit ako hindi? Bakit iyan nararanasan niya? Bakit ito yung nararanasan ko? So hindi minsan naayon sa buhay natin yung mga gusto nating mangyari. 'Di ba? Sabi sa Genesis 37, nung binasa natin kanina, si Joseph o si Jose ay 17 taong gulang pa lamang, 17 years old. At siya ang bunsong anak ni Jacob at ang pinakamamahal na anak ni Jacob, na ginawan pa niya to ng magandang robe.
di ba yung robe? Yung damit. Ayan, makulay na damit. Ito, it symbolizes the favor of the Father. Ayan. It symbolizes na paborito siya ng kanyang ama. Ayan. So dahil doon sa bagay na yun, dahil siya ay pinakamamahal ng kanyang ama, namuo ang selos o inggit ng kanyang mga kapatid at nagalit sa kanya. Ayan. At nabasa rin natin kanina na ibinahagi ni Jose o ni Joseph sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid na sila ay yuyuko sa kanya, yuyukod sa kanya. 'Di ba? Syempre sino ba namang hindi magagalit sinabi sa iyo ng kapatid mo na mas bata sa yuyuko kayo sa akin. 'Di ba? So, nainis sila doon sa ibinahaging panaginip ng Panginoon, ni Joseph sa kanila. So one day, inutusan ni Jacob, ang kanyang bunsong anak na si Jose, na puntahan ang kanyang mga kapatid. Ayan. Pero malayo pa lamang, nakita na ng kanyang mga kapatid si Jose na naglalakad papunta sa kanila. At dito, namuo yung plano na patayin nila si Jose. Ayan. Sabi sa Genesis chapter 37 verse 24, they took him and threw him into a pit. Hinulog nila si Jose o si Joseph sa balon. Yung balon na yun, walang tubig yun. So, nandun si Joseph, hinulog nila, walang kasama. Siyempre, masakit yun. Sino ba dito nakaranas na mahulog sa kahit hindi nga balon, di ba? Sa butas, di ba? So, masakit yun, malamang. Ayan. So, minsan sa buhay natin, pwedeng naranasan natin na para tayong si Joseph. Na nahulog tayo sa pit. Hindi lang yung pit na physical, hindi lang yung balon na physical na nahulog tayo. Biruin mo yung favor ng father niya, nandoon na sa kanya, paborito siya ng kanyang ama, nandun yung favor, pero nangyari pa rin sa kanya yung bagay na yun, na nagalit sa kanya yung mga kapatid niya, yung favor na meron siya, yun yung naging dahilan ng kanyang suffering. The pit represents the moments in life when everything suddenly falls apart. Minsan yung pit ng buhay natin, it represents na parang gumuho na lahat sa atin. Parang nawala yung mga bagay na meron tayo. 'Di ba? Parang, Lord, ano na bang nangyayari? 'Di ba? Maybe today, some of us can relate to Joseph. Baka meron tayong mga pit ng buhay natin na pinagdadaanan natin ngayon. Hindi naman sa lahat ng bagay, yung pit na nahulog talaga tayo sa bangina, but emotional and spiritual pit ng buhay natin, balon ng buhay natin, spiritual at emotional na balon ng buhay natin. A pit of rejection. Sino na dito na-reject? Sino na dito tinalikuran? 'Di ba? When people you trusted turn their back on you. Si Joseph, pinagkatiwalaan niya yung mga kapatid niya. Sino ba naman kapatid, 'di ba, ang maglalagay sa panganib sa kanyang mga kapatid, sa kanilang kapatid, 'di ba? So nagtiwala si Joseph na hindi siya i-harm o masasaktan ng kanyang mga kapatid, pero they turned their back on him. They rejected him. Hindi nila gusto si Joseph. Ano pa? A pit of betrayal. Sino dito nakaranas na ng pagbibetray? Pagtatraidor. 'Di ba? Mahal sa buhay, pamilya, kaibigan. 'Di ba? So, si Joseph nakaranas siya ng betrayal. Hindi lang basta sa kaibigan niya, kundi sa pamilya niya mismo. Sa kanyang kapatid mismo. At mas masakit yun.
na yung pamilya mo mismo yung nag-betray sa'yo. Ano pa? A pit of failure, kabiguan. Sino dito nakaranas na ng kabiguan? 'Di ba? When your plans collapse despite your effort. Yung nagplano ka naman, 'di ba? Pero lahat ng plans mo gumuho, hindi nag-success. Nabigo. So share ko lang, naalala ko yung kung hindi rin alam ng bawat isa sa atin, nagkaroon pa ako ng coffee shop business. Ayan. So, nagplan ako kung paano ko siya itatayo, nag-ipon ako, nanghiram pa ako para lang maisakatuparan yung dream business ko. Mahilig po kasi ako sa kape. So, ginawa ko siyang business. So, I plan, ginawa ko yung best ko para magtagal siya at para masustain ko yung mga pangangailangan ng business na yon. Pero at the end of the day, nabigo ako. Nagkaroon ng kabiguan. At ano yon? Isa sa mga biggest heartbreak ko yon. Kasi sobrang mahal ko yung business na yon. So, parang nawala ng mahal sa buhay. Pero biggest heartbreak ko yon kasi nawala sa akin. So, isa yun sa pit ng buhay ko. Diba? Kala mo nawala sa buhay, diba? Ayan. So, isa siya sa mga pit ng buhay ko. So, sa atin, may mga pit ng buhay natin o balon ng buhay natin na minsan nabigo tayo sa career, sa gusto nating career, nabigo tayo, sa iba pala tayo, tinatawag ng Panginoon. Diba? So, pero sa kabiguan na yun, nagtiwala ako na merong mas magandang plano yung Panginoon para sa akin. Thank you po. Diba? So, may mga pit tayo ng kabiguan. Minsan sa school, pag bumagsak tayo, diba? Pit ng kabiguan niya, feeling natin failure na tayo. Diba? May mga estudyante nga na nagpapakamatay kasi feeling nila failure sila. Bumagsak sa bar exam, bumagsak sa sa quizzes, ganyan. So feeling nila hindi sila magaling, hindi sila matalino, failure sila. Mga business na hindi nagtagumpay, mga pangarap na hindi nakuha, mga pangarap na nabigo, mga kabiguan. Ayan. So ilan yan sa mga pit ng buhay natin na feeling natin we are failure. Ano pa? A pit of confusion. Ayan. Minsan, nahuhulog tayo sa banghin ng kalituhan. Ano na bang nangyayari sa buhay ko? 'Di ba? Na when life doesn't make sense anymore, na parang ano na bang nangyayari sa buhay ko? Na parang hindi mo na alam kung ito ba gagawin mo tong plano na to, ito ba gagawin mo to, bumagsak ka, hindi natupad yung pangarap mo. Yung minsan parang, ano na nangyayari sa akin, nalilito na ako. You're confused, ano yung next step na gagawin mo? 'Di ba? So, may mga kanya-kanyang balon tayo ng buhay natin na kinalalaglagan natin. So, hindi natin alam paano tayo aahahon sa balon na yon, sa pagkakalaglag natin sa balon na yon. At sa mga panahong ito, napapatanong tayo, Lord, nasan ka? Nasan ka, Panginoon, sa mga panahong ito? Pero sinabi, even in the pit, God was still with Joseph. He never left him. Doon sa kinahulugan ni Joseph o sa bangin, kung saan itinulak si Joseph, kasama niya ang Panginoon. At hindi siya iniwan ng Panginoon doon sa madilim na lugar na yon sa baba. Hindi sinabi sa verse na to sa Genesis na agad-agad tinanggal siya ng Panginoon doon sa balon na kanyang kinalaglagan. Kundi sinabi dito, sinamahan ng Panginoon si Joseph. Sabi sa Genesis chapter 39 to 21, the Lord was with Joseph. So, hindi man siya tinanggal ng Panginoon sa oras na yon na tinulak siya,
pero sinamahan ni Jesus o ng Panginoon si Joseph doon sa balon na yon. God's presence is not proven by the absence of problem. Hindi natin mapapatunayan na nandiyan ng Panginoon dahil lang sa walang problema. Na totoo naman, nandiyan naman talaga ang Panginoon pag wala tayong problema. Pero God's presence is proven by His faithfulness inside the problem. Matatagpuan natin ang Panginoon doon sa loob ng problema kasi sinasamahan niya tayo. Mapapatunayan natin yung presence ng Panginoon. Na yung Panginoon is nandoon sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, sinasamahan tayo ng Panginoon. Katulad ng pagsama ng Panginoon kay Joseph dun sa balon na yon. Hindi siya tinanggal agad ng Panginoon sa balon, kundi sinamahan siya ng Panginoon. So ganun din sa buhay natin. Minsan 'di ba gusto natin sa mga problemang nararanasan, gusto natin mawala agad yung problema na yun. Pero hindi natin, siyempre sobrang emotional na natin, hindi na natin naiisip na kasama natin ang Panginoon doon sa bawat pinagdadaanan natin mga problema na yun. So, kung meron man tayo mga pit ng buhay natin, ang balon ng problema natin, lagi natin alalahanin na kasama natin ang Panginoon. God is with us in that season of our life. Sa kabiguan, sa betrayal, sa rejection, kasama natin ang Panginoon sa bawat pit ng buhay natin. Pangalawa, even when you are waiting, God is working. So sa panahon ng paghihintay, ang Panginoon ay kumikilos. Ayan. Minsan nakala natin, di ba, dahil ang tagal-tagal ng sagot ng Panginoon, feeling natin, Lord, iniwan mo na ako, pinabayaan mo na ako. Diba? Sabi sa Genesis chapter 39 to chapter 40, dito ikinuwento kung paano ibinenta si Joseph sa mga Egyptian. Naging slave siya doon, naglingkod siya sa parao, at sa mga ginagawa ni Joseph, binebless siya ng Panginoon. Pero isang araw, si Joseph ay pinaratangan sa isang kasalanan na hindi niya ginawa. So pinaratangan siya na nanghalay siya ng asawa ng parao. Asawa ni Potiphar. So, itinapon si Joseph sa kulungan. Walang trial na nangyari. Walang justice na nangyari. No explanation. Hindi siya hinayaan na mag-explain. 'Di ba? Ano pa? Just another unfair season ng buhay ni Joseph. Biruin mo, nung umpisa, tinraidor ka na ng mga kapatid mo, tinalikuran ka na ng mga kapatid mo, tinapon ka sa balon, ibinenta ka, tapos ngayon mapupunta ka naman sa kulungan. So parang, kung titignan natin, parang lahat na ng kamalasan napunta na sa kanya, di ba? So, yung nararanasan ni Joseph ngayon, no trial, no justice, no explanation, tinapon siya sa loob ng kulungan. Siyempre, ang paniniwalaan ni Potiphar o ng parao is yung asawa niya. Di ba? So, sabi sa Genesis chapter 39, verse 21, the Lord was with Joseph. Kasama ni Joseph ang Panginoon sa loob ng kulungan. In prison, Joseph entered a long season of waiting. Si Joseph, hindi siya kinulong tapos kinabukasan pinalaya. Or isang linggo lang pinalaya, isang buwan lang pinalaya, isang taon lang pinalaya. Hindi agad siya pinalaya. Nag-antay si Joseph. Meron siyang season of waiting. Hindi nga niya alam kung makakalaya pa siya. So nag-aantay siya. And this kind of waiting is not easy.
Kasi hindi niya alam kung ano pa yung susunod na mangyayari. O meron pa bang mangyayari sa buhay niya o mamamatay na siya dun sa loob ng kulungan. Joseph waited for justice, but none came. Walang dumating. Nag-wait si Joseph ng justice, hustisya. Pero walang dumating. He waited for freedom, but the door stayed closed. Nagantay siya ng kalayaan, pero nanatiling sarado ang pintuan ng kulungan. He waited for answers, but heaven seemed silent. Nagantay ng kasagutan si Joseph, pero wala siyang narinig. So, sa season ng buhay natin na yun, di ba, parang gusto natin makahanap ng kasagutan sa mga nararanasan natin. Kunwari, nakakaranas ka ngayon ng kasakitan, may sakit ka. Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ko nararanasan to? Kailan ako gagaling? Pero pakiramdam natin, tahimik yung langit. Walang sagot yung sa katanungan natin, di ba? So, ganun din kay Joseph, parang, ano ba? Bakit ako nandito? Bakit ko nararanasan to mga bagay na to? Di ba? From the outside, it looked like nothing was happening, but in reality, something important was happening that Joseph could not see. But God is still working. So, sa pangkaraniwang mata natin, makikita natin na parang walang nangyayari, walang galaw. Sa nararanasan natin problema, parang walang patutunguhan. Sa pag-aantay natin, parang walang patutunguhan. Pero in the middle of that waiting, sa gitna ng ating pag-aantay, God is working. Hindi lang nandiyan yung Panginoon, kundi kumikilos ang Panginoon in that season of our waiting. Meron ba tayong mga nasa waiting season ba tayo ngayon ng buhay natin na meron tayong inaasam-asam at inaantay natin kung ano ba yung kasagutan ng Panginoon? 'Di ba? There are moments in life when we also feel like Joseph in prison. So merong mga pagkakataon sa buhay natin na parang katulad ni Joseph, hindi man tayo nakulong sa mismong kulungan, pero nakulong tayo sa prison ng buhay. Pwedeng nakulong ka in the past, mga negative na nangyari sa'yo in the past, nakulong ka emotional, nakulong ka sa mga pinagdadaanan mo, sa mga problema, nakulong ka sa problema, sa kalungkutan, 'di ba? So hindi lang ito physical na pagkakakulong. So minsan nakakaranas tayo katulad ng kay Joseph. Hindi man katulad ng pagkakakulong physical, kundi pagkakakulong sa buhay. When we are praying for healing, but sickness remain. Pag nananalangin tayo ng kagalingan, sino dito nananalangin ng kagalingan? Di ba? Minsan nananalangin tayo ng kagalingan, Lord, ba't nandito pa rin ang sakit? Di ba? Lord, ba't nilalagnat pa rin ako? Lord, bakit nakakaranas pa rin ako ng rayuma? Di ba? Lord, ba't masakit pa rin ang likod ko? Lord, ba't inuubo pa rin ako? So, we are praying for healing, pero sickness remain. Nandoon pa rin ang sakit, hindi pa rin nawawala. When you are believing for breakthrough, but nothing changes, yung nag-aantay ka ng breakthrough ng buhay mo, na mabago yung buhay mo, pero parang walang nagbabago, nandoon pa rin ako, Lord, na stagnant na, ano nang next? 'Di ba? Naniniwala ka sa breakthrough, pero parang walang nangyayari. Yun at yun pa rin, na stagnant na, nahinto na, dun yung buhay. When you are doing your best, but results are delayed. Yung ginagawa mo naman ng best mo sa lahat ng bagay. Yung ginagawa mo naman ng best mo doon sa bagay na gusto mo at sa gusto mong mangyari. Pero ba't ang tagal? Nasaan na yung resulta? Ang tagal ng result.
'Di ba? Ano pa? When you are faithful but life feels unfair. Yung faithful ka naman sa Lord. Pero bakit, Lord, parang ang unfair pa rin ang buhay. Bakit isang kain, isang tuka pa rin ako? Bakit nagkakaroon pa rin ako ng problema? Faithful naman ako sa'yo. Bakit nagkakasakit pa rin ako? Faithful naman ako sa'yo. Yung you are still faithful, pero parang unfair pa rin ang buhay. 'Di ba? Kung wala ka sa Lord, ito yung nangyayari. Nung naging faithful ka sa Lord, parang mas lalong lumala. 'Di ba? Parang mas lalo tayong sinubok. Sabi dito, God is never absent in our waiting season. Hindi nawala ang Panginoon sa waiting season natin. Hindi natulog ang Panginoon sa panahon ng paghihintay natin. In those moments, the hardest part is not just the problem. It is the waiting season. So, minsan hindi yung problema natin yung pinakamahirap. Ang pinakamahirap yung pag-aantay natin eh. Kung kailan darating yung sagot ng Panginoon. Kung kailan magaganap yung pinagdadasal natin. 'Di ba? Because waiting tests our faith more than sudden trials too. Dahil sa mga bagay na pinagdadaanan natin, sa mga bagay na pinagdadasal natin, sa mga bagay na inaantay natin, doon natitest yung faith natin. Dahil doon natest yung faith ni Joseph. Sa waiting season niya. Hindi lang 1 taon nung ginugol ni Joseph sa kulungan. 'Di ba? Sa atin din. Gaano ba katagal yung waiting season natin? At naging faithful ba tayo? At nagiging faithful ba tayo in that waiting season of our life? Pero anong sabi? God is never absent in our waiting season. Hindi nawala ang Panginoon dun sa panahon ng ating pag-aantay. Just because you do not see movement does not mean God is not working. Dahil hindi natin nakikita ng mga mata natin na walang nangyayari, ibig sabihin hindi na kumikilos ang Panginoon. Wala nang ginagawa ang Panginoon, hindi ibig sabihin yon. Just because you do not hear answer doesn't mean God is not speaking. Dahil wala tayong naririnig, hindi ibig sabihin nun, hindi nangungusap ang Panginoon sa atin. Ang tanong, nakikinig ba tayo? Bukas ba yung tenga natin? Bukas ba yung puso natin sa Panginoon? Baka mamaya may sinasabi pala sa atin ng Panginoon, kaya lang, masyado tayong nag-focus doon sa ating hinihiling sa Panginoon. Na hindi natin napakinggan, ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa'yo? Sa atin. Just because nothing has changed yet, doesn't mean nothing is happening. Hindi dahil wala pang nagbabago ngayon, hindi ibig sabihin ay hindi mangyayari. So, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa panahon ng ating paghihintay. Sometimes God delays not because He forgot. Hindi dahil may delay doon sa panalangin natin, sa waiting season natin, ibig sabihin, kinalimutan ka ng Panginoon. Hindi dahil hindi ka gumaling ngayon, agad-agad, ibig sabihin, kinalimutan ka na ng Panginoon. Hindi dahil nahihirapan ka ngayon, kinalimutan ka ng Panginoon. Hindi dahil pinagdadaanan mo ngayon ay mabigat, kinalimutan ka ng Panginoon. Hindi dahil nalulungkot ka ngayon, kinalimutan ka ng Panginoon. Hindi dahil nag-iisa ka ngayon, kinalimutan ka ng Panginoon. God is working in our waiting season ng buhay natin. In Joseph's prison season, God was building his character. Dun sa panahon na paghihintay ni Joseph,
Sabi ko nga kanina, mahabang panahon na naghihintay si Joseph. Hindi lang 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, kundi mahabang panahon na paghihintay ni Joseph. God is building his character. Binibuild ng Lord yung karakter niya. God is developing his leadership kasi may gagawin siya. God was positioning him for influence. God was aligning him with Pharaoh's timing. So, meron kasing timing yung Panginoon. Yung timing kasi natin, gusto natin instant eh. Pag nag-pray tayo, kinabukasan gusto natin, nandiyan na yung sagot. Pero hindi ganun. 'Di ba? So, inantay ng Panginoon, hinubog niya yung karakter ni Joseph, yung influence ni Joseph, dinevelop niya yung leadership ni Joseph, at pagkatapos, inantay niya yung timing. Ano yung timing na yun? Kinailangan ni Potiphar na makakapag-translate ng kanyang panaginip. At sino yung able para doon? Si Joseph. So, doon lumalabas yung timing ng sagot ng Panginoon. So, sa mahabang panahon ng paghihintay ni Joseph, in the waiting season of Joseph, prepare siya, nandun ang preparation time ng Panginoon na ibinigay sa kanya kasi merong gagawin yung Panginoon. So, ganun din sa atin. In our waiting season ng buhay natin, hindi lang yung pinagpipray natin o ibibigay ng Panginoon, higit pa yung ibibigay ng Panginoon sa atin. Pero He is preparing us in that waiting season of our life. Pwedeng sa tingin natin o sa tingin ni Joseph, parang wasteful naman ang ginawa ng Lord na pinag-antay pa ako ng ilang taon. Pwede naman palayain niya ako agad. Pero hindi. Kasi merong tamang timing yung Panginoon. Ganon din sa atin. Merong tamang panahon ang Panginoon para tugunin yung mga panalangin natin. Dahil higit yung ibibigay sa atin ng Panginoon kaysa dun sa mga panalangin natin. So if you are in a waiting season right now, you are not forgotten. Kung nasa panahon tayo ng pag-aantay ngayon, lagi natin isipin na hindi tayo kinalimutan ng Panginoon. Hindi tayo inabandon ng Panginoon. Ano pa? Hindi tayo na-overlook ng Panginoon na nakaligtaan. Hindi tayo nakaligtaan ng Panginoon. Kasi God is preparing us in our waiting season. Delay is not denial. Hindi porket na delay, ibig sabihin, wala nang kasagutan yung Panginoon. Because while you are waiting for God to open a door, God is also preparing the right door at the right time na ibibigay sa atin ng Panginoon yung ating ipinapanalangin sa Kanya. So, we only need to be still and know that He is God and working in our waiting season ng ating mga buhay. God did not came late. He came right on time. So, yung nangyari kay Joseph, tamang timing ng Panginoon yun. Hindi late na pinalaya siya. Nasa right timing yung paglaya ni Joseph. Nung panahon na yun, dumating ang kagatuman at pumunta sa kanyang mga kapatid. 'Di ba? So, nakita niya yung mga kapatid niya. 'Di ba? At siya ngayon ay mas nakakaangat-angat ang buhay kaysa sa kanya mga kapatid. So, kung naiisip natin minsan na parang ang tagal ng sagot ng Panginoon, lagi nating tatandaan, God did not came late, He came right on time. Laging on time ang Panginoon. Minsan sa perspective lang natin na late yung Panginoon, late yung sagot ng Lord, pero laging nasa tamang panahon ng Panginoon. Laging nasa tamang oras ang Panginoon. Pangatlo, God can turn pain into purpose. Ayan. Ito ay nasa Genesis chapter 41 to 50. In God's perfect timing, Joseph was lifted from prison
and made ruler over Egypt, second to Pharaoh. So, si Joseph, hindi lamang siya nakalaya sa kulungan, kundi nag-rule siya sa Egypt. Pangalawa sa Parao, pangalawa kay Potiphar. So biruin mo, hindi lang siya basta-basta nakalaya. Binigyan siya ng katungkulan. Kung hindi nangyari kay Joseph yung pagkakakulong at dun sa waiting season niya, hindi mahuhubog yung karakter ni Joseph, hindi mahuhubog yung leadership ni Joseph. Nangyari yung bagay na yun sa waiting season niya dahil God is preparing Joseph. So, ganun din sa ating mga buhay. Sabi ko nga kanina, dahil merong mas magandang plano yung Panginoon sa buhay natin. May purpose yung bawat delay na nararanasan natin. Actually, hindi nga siya delay eh. Hindi siya delay dahil perfect timing lagi ang Panginoon sa ating mga buhay. 'Di ba? So, dumating ang kagutuman at pumunta ang kanyang mga kapatid sa Ehipto para humingi ng mga pagkain. But instead na magalit si Joseph doon sa mga kapatid niya, hindi siya nag-take ng revenge kasi pwede siyang maghigante dahil sa ginawa sa kanya, dahil sa mga naranasan niya. Pero hindi yun ginawa ni Joseph. Anong sabi dito? Sabi sa Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good. So, yung mga bagay na nararanasan natin, minsan nakapag-harm sa atin, nakapagbigay sa atin ng kabiguan, nakakasakit sa atin, mga challenges na yan. So, feeling natin, it gives us harm, sakit, 'di ba? Pero yung mga bagay na nararanasan natin, ginagawang ng Panginoon, tinatransform ng Panginoon yon sa magandang bagay. Yung mga nararanasan natin na yon, 'di ba? Mas lalo tayong pinapalakas ng Panginoon. So kung hindi nangyari kay Joseph yung mga bagay na yun, no, yung mga pagsubok na naranasan niya, tinulak siya sa balon, ibinenta siya, nakulong siya, 'di ba? Hindi mangyayari yung bagay na yun. So may purpose yung nangyaring mga dilubyo sa buhay ni Joseph na yun. What people meant for evil, God used for good. What meant to destroy you, God can turn into a purpose. Your pain is not wasted in God's hand. So lagi natin isipin na yung nararanasan natin na kasakitan, kabiguan, mga pagsubok sa buhay natin ay para lang masaktan tayo, para lang maranasan natin. Dahil sa kamay ng Panginoon, hindi wasted lahat ng iyak natin, lahat ng hinagpis natin. Dahil yung mga bagay na yun, kayang gawin ng Panginoon bilang mabuting bagay sa buhay natin. Sunod, pang-apat, forgiveness brings freedom and peace. Ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kalayaan at kapayapaan. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Sino ditong nagpatawad na? Sino dito yung merong kagalit tapos, kaya pa ba nating patawarin sa tindi ng ginawa sa atin nakasalanan na, Lord, paano ko magpapatawad sa bagay na ginawa sa akin nito, 'di ba? So, hindi lang kapatawaran, 'di ba, para sa taong nakagalitan natin, kundi ito ay para sa sarili natin. It brings freedom and peace para sa atin. Katulad ng ginawa ni Joseph sa kanyang mga kapatid. So, imbis na magtanim siya ng sama ng loob, imbis na magtanim siya ng galit, ang ginawa ni Joseph ay nagpatawad siya. Pinatawad niya at tinulungan pa rin niya ang kanyang pamilya. Ayan. He did not live in bitterness. He did not carry revenge. Instead, he chose peace. So, ganun din sa buhay natin. Piliin natin yung kasi pag nagalit tayo sa Kanya, yan bawat
tuwing makakasalubong natin, galit tayo. Kahit wala nang ginagawa sa atin. Kasi hindi tayo nagpatawad. Tama po ba? Parang tayo, yung sarili natin ng pinapahirapan natin, na tuwing makikita natin siya, nang gagalaiti tayo, naalala natin yung ginawa niya sa atin. Kasi, bakit? Hindi tayo nagpatawad. So, siniagrabyado. Yung kaaway mo, wala na sa kanya yun, ikaw, galit ka pa din. 'Di ba? Ikaw, wala ka pa rin kapayapaan. Pero if we chooses forgiveness, it brings freedom and peace sa atin. Meron tayong kalayaan at kapayapaan sa ating mga puso. So, as we grow older, one of the greatest blessings we can have is not success, but a heart free from bitterness. So, hindi lang naman success yung makapagbigay sa atin ng diba, ng kapayapaan, yung hindi lang yun yung blessing na pwede nating matanggap. Ito yung kapayapaan sa puso natin, na wala tayong bitterness, na makakatulog tayo tuwing gabi, na wala tayong dinadala. Kasi pagising natin, maalala pa natin yan eh. Kunyari, galit ka sa kapatid mo, pagising mo siya, una mo makikita, so bad trip ka agad. So kung wala tayong kapatawaran, sarili natin yung papahirapan natin. Forgiveness is not weakness, it is freedom. Pag nagpatawad tayo, hindi ibig sabihin mahina tayo. Na siya naman nung nanguna, tapos ako yung magpapatawad. Ako yung hihingi ng 'di ba? Pero hindi. Sa pagpapatawad natin, pinapalaya natin ang sarili natin sa kabigatan. Sa kabigatan na dinadala natin. At syempre, may peace tayo sa araw-araw, 'di ba? Hindi man natin may iwasan na makasalubong natin yung naging kaalitan natin, pero nandoon yung kapayapaan na wala na tayong ay pinatawad ko na siya eh. Hindi naman ibig sabihin no na kailangan yung bumalik sa dati nang nakaalitan mo. Pero kung nandoon yung pagpapatawad na nagmumula sa Panginoon, meron yung kalayaan at kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. So, maybe in our life, may mga pinagdaraanan tayo sa buhay natin ng pit of disappointment, prison of waiting, carrying pain from the past. Diba? Minsan pinagdadaanan natin yung pit, prison, at yung waiting season ng buhay natin. So, lagi nating tatandaan, sa mga panahong ito, ang Panginoon ay naririyan at kasama natin. In every season of our life, kahit na mabigat, nawalan man tayo ng mahal sa buhay, nawalan man tayo ng hanap buhay, nagkaroon ng kabiguan, nawala yung business na pangarap mo, nawala yung pangarap mo, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay natin. Lagi nating tandaan na God never left us. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. God is still there in every season of our life. Masaya man tayo. Sa victory natin, kasama natin ng Panginoon. Sa kalungkutan natin, kasama natin ng Panginoon. Sa kabiguan natin, kasama natin ng Panginoon. Sa failure natin, kasama natin ng Panginoon. In every season of our life, lagi nating tandaan na kasama natin ng Panginoon at hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. So, hold on to God, trust Him in every season. Do not give up on your waiting season. Huwag tayong mag-give up. Ano ba yung Tagalog ng give up? Huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko sa ating waiting season at sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Palagi tayong manalangin, palagi tayong magtiwala, palagi tayong lumakad sa katwiran ng Panginoon. Always be faithful in our waiting season at ang Panginoon ay patuloy na tutugon sa atin. At sasama sa atin katulad ng pagsama niya kay Joseph. Dahil ang Panginoon ni Joseph na sumama sa kanya noon ay same God na kasama natin ngayon. So patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Kung may mga pinagdadaanan tayo ngayon, God is still with us. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. Ay magtatapos. Hallelujah.
Tayo'y panalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. O God, purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay kang dakila sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, for reminding us, Panginoon, Lord God, in every pit, Panginoon, every prison, Panginoon, Lord God, and every waiting season of our lives, Panginoon, Lord God. Kasama ka namin, Panginoon, Lord God. Hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man, Panginoon, Lord God. Tunay kami magtatapat sa iyo, Panginoon, Lord God. Maglilingkod kami, Panginoon, Lord God. Lord, we will continue to declare your name, Panginoon, Lord God. Ikaw ang maitaas, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. Patuloy mo kaming patatagin, Panginoon, Lord God. Lord, gusto ka namin, Panginoon, Lord God, makasama, Panginoon, Lord God, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, Lord God. Matagpuan mo kaming, Lord God, na faithful, Panginoon, Lord God, na lumalakad sa iyong katwiran, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba.